Misis na OFW, napilitan magpagalaw sa amo dahil kailangan niya ng malaking pera pang piyansa para sa kanyang asawa. Pero malalaman niyang niloloko lang pala siya ng kanyang asawa mismo. Si Aya ay isang mapagmahal, mabait na anak na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang asawang si Randy, na siyang dahilan kung bakit siya nagtrabaho bilang OFW sa ibang bansa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasakripisyo na mapipilitan nga siyang gawin ang isang bagay na labag sa kanyang loob. Ang magpagalaw sa kanyang amo kapalit ng malaking halagang pampiyansa para kay Randy. Kaya kahit nandidiri nga si Aya, ay wala siyang nagawa kundi gawin yun. Kinabukasan maagang nagising si Aya, kahit halos hindi nga siya nakatulog ang gabing yun. Pinilit niyang bumangon, kinuha ang baso ng tubig sa maliit na mesa sa tabi ng kama at uminom ng dire-diretso. Para sa kanya to, bulungan ni Aya sa sarili. Pilit tinaalo ang sarili habang iniisip ang asawa niyang si Randy na nasa kulungan pa rin. Sa loob ng ilang taon bilang OFW, ngayon lang siya nakaramdam ng ganun kababa sa sarili. Pero kagabi wala siyang choice. Desperada siya at ang amo niyang si Don Jarius ang tanging may kakayahang tumulong. Nang marinig niyang nagring ang cellphone sa mesa, mabilis nga niya itong tinampot. Nakita niya ang pangalan ng kapatid niya, si Allen. Medyo nagtataka siya dahil bihirang ang tawagan nga ni Allen ang kanyang ate ng ganun kaaga. Ate, karalgal ang boses nga ni Allen nang sagutin nga ni Aya ang tawag. Allen? Bakit ang aga mo? Ang aga mong tumawag? Pilit nga ni Aya. Napasiglahin nga ang tono pero nanginginig pa rin ang boses niya. Tahimik muna sa kabilang linya ng ilang segundo. Ate, may gusto sana akong sabihin pero ayoko sanang masaktan ka. Napalunok nga si Aya, parang biglang lumamig ang paligid. Ano bang sinasabi mo? May nangyari ba kay Randy? Okay ba siya? Kamusta pala siya? Hindi yun, ate. Mahinang sabi nga ni Allen pero ramdam ni Aya ang kaba sa boses ng kapatid. Kasi may nakita ako sa Facebook mga litrato ni Marlon. Napahawak si Aya sa dibdib. Kinakabahan siya bigla. Anong litrato? May babae siyang kasama. Yung dati niyang kasamahan sa trabaho may caption pa nga na, Happy together eh. Ate, hindi ko sana sasabihin pero nagtataka na ako kasi kapag inuutusan mo kaming dalawin siya sa kulungan, palaging sinasabi na ayaw daw ni Kuya Randy ng bisita. Tapos may ganung picture pa, ate. Hindi kaagad nakasagot si Aya. Nakatingin lang siya sa kawalan habang paulit-ulit sa isip nga niyang sinabi ng kapatid. Alin, sigurado ka ba? Baka luma lang yan. Baka edited lang. Alam mo naman ang mga tao eh. Ate, sinilip ko yung post. Kanina lang in-upload. Nakangiti sila. Hawak pa nga niya yung kamay ng babae at bago lamang ang picture, sigurado ko. Napahinga ng malalim nga si Aya. Pinilit huwag umiyak pero nanginig ang labi niya. At nakumpirma ko rin, ate, ang totoo. Hindi talaga nakakulong si Kuya Randy. Wala siyang kaso. Hindi siya pinakulong nung dinemanda siya noon. Nanghina nga si Aya sa kanyang narinig. Naninikip na kaagad ang kanyang dibdib, hindi siya makapaniwala sa nalaman. Hindi pwede. Ginawa ko lahat para sa kanya. Ginawa ko kahit. Napahinto nga si Aya na payukat na pahawak sa ulo. Alin, ginapang ko lahat ng to. Pinilit kong maging malakas tapos ganito lang? Narinig nga ni Allen ang panginginig nga ng boses ng ate niya. Ate, wag ka sanang magalit sa akin. Pero gusto kong malaman mong hindi mo deserve lahat ng sakripisyo mo. Sinayang lang niya. Natahimik nga si Aya pero bumuhos ang luha sa mga mata niya. Hindi ko alam kung anong mali ko. Bawat padala ko sa kanya, bawat message, kahit pagod ako sa trabaho, sinisiguro kong masaya siya. Pero siya ganun lang? Hindi pala siya nakakulong? Hindi mo kasalanan, ate. Alam mo, minsan kahit gaano tayo kabuti, pipiliin pa rin nilang saktan tayo. Pero kaya mong bumangon. Alam kong kaya mo. Sorry, ate. Ngayon ko lang din kasi nalaman ng totoo di sana hindi ka nagpakahirap ng ganyan. Tumango si Aya kahit hindi nakikita ang kapatid. Allen, salamat .
Salamat sa pagsabi sa akin, mabuti nang alam ko na habang maaga pa para handa ako. Uuwi ka na ba dito, ate? Tanong nga ni Allen at may halong pag-aalala sa tinig. Hindi pa, hindi ko pa kaya. Kailangan kong matapos ang kontrata ko dito, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hindi ko kayang umuwi ng ganito ako. Narinig nga ni Allen ang paghinga ng ate niya. Ate, tandaan mo lang, andito kami. Kung gusto mong umuwi, tutulungan kita kahit paano. Pero kung gusto mong manatili muna dyan, okay lang basta alagaan mong sarili mo. Mag-ingat ka dyan ha. Pilit na pinakalma nga ni Aya ang boses. Huwag mong ipapaalam kay mama, ayokong mag-alala siya. Pahabol pa nga nito. Pero ate, oo, hindi ko sasabihin. Kung sakali makita mo si Kuya Randy, huwag mo na siyang kausapin, hindi worth it. Saglit na natahimik nga si Allen tapos muling nagsalita. Matagal bago sumagot si Aya, pinoproseso ang lahat. Sana nga. Pero alam mong masakit. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Halo-halong emosyon ko ngayon. Pagkatapos ng tawag, tahimik lang si Aya sa silid. Kinuha niya ang maliit na rosaryo sa ilalim nga ng unan at mahigpit nga itong hinawakan. Hinawa kong lahat. Pulong nga ni Aya. Pero siguro hindi sapat kapag maling taong pinaglaban mo. Nalulumo nga na saad pa nga nito. Unti-unting sinwipe ni Aya ang cellphone, binuksan ang Facebook at doon nga. Totoo nakita niya ang post ni Randy. Nakayakap ito sa babae at pareho nga silang nakangiti. Nanghina na nga lamang si Aya at naupo sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang tuhod niya. Ang bawat talaala nilang mag-asawa ay bigla na nga lamang nawala na parang bula. Ginawa ko yun dahil gusto kong mailabas ka. Para makasama ulit kita. Pag-aaya pa nga ni Aya, halos bulong pero habang sinasakripisyo ko, ang sarili ko iba na pala ang pinipili mong makasama. Habang nagpapakahirap ako, nagpapakasaya lang pala siya. Napakatanga ko magmahal. Ilang minuto siyang tahimik, pagkatapos tumayo siya. Pinahid ang luha, lumapit nga sa salamin, namumugto ang mga mata niya. Maputla ang labi. Tama na, Aya. Hindi mo kailangan magmakaawa. Hindi mo kailangan sirain ang sarili mo para sa isang lalaking niloko ka lang. Sabi nga ni Aya sa refleksyon. Kinuha ni Aya ang cellphone, binura ang lahat ng pictures nila ni Randy. Pati ang mga messages. Isa-isa hanggang sa wala nang natira. Pagkatapos huminga si Aya ng malalim at pumikit. Simula ngayon. Ako naman muna. Sarili ko muna. Habang pinupunasan ni Aya ang muka, narinig niyang tumunog ang pinto. Si Don Jarius pala. Ang amo niya. Nakasilip pa nga sa gilid. Aya. Malambing ang boses nga ni Don Jarius. Are you okay? Agad na tumalikod si Aya, tinago ang namumugto na mga mata. Okay lang po sir. Lumapit si Don Jarius. Halatang may concern. You don't look fine. If you need something, just tell me. Napatingin si Aya sa amo. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman, nakaramdam siya ng gaan. Salamat po sir. Mahinang sabi na nga lamang ni Aya. But I think I just need time. Tumango si Don Jarius. Take your time, Aya. Maya-maya lumabas nga si Aya ng bahay ni Don. Nang gabi ring yun at hindi na nga niya kaya pa ang paninikip ng dibdib. Nakasuot lang siya ng simpleng gray hoodie, faded jeans, at rubber shoes. Nilakad niya ang daan papunta sa pinakamalapit na 7-Eleven. Ang paborito niyang lugar kapag gusto nga niyang magpahinga kahit saglit sa gulo ng isip niya. Pagpasok ni Aya, tumama kaagad ang malamig na hangin ng aircon sa mukha niya. At least dito walang makakakilala. Bulong pa nga ni Aya. At saka diretso na nga sa cooler section. Kumuha siya ng bottled water, isang cup noodles, at isang maliit na chocolate bar. Pang-aliw lang, kahit kaunti. Pero bago pa nga siya pumunta sa counter, napansin niya ang isang lalaki sa may tabi ng coffee machine. Tall, moreno, may suot na denim jacket, hawak nito ang paper cup ng kape, pero nakatingin lang sa labas. Parang may iniisip. Hindi niya pinansin nung una pero nang dumaan siya malapit nga bigla itong lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pinay ka?
Tanong nga ni Lennox ang lalaki. May ngiti sa labi. Medyo nagulat nga si Aya. Pero tumango. Yes po, bakit? Kasi bihira akong makakita ng kababayan dito. Akala ko nga hindi ka Pinay pero may kutob akong oo. Bahagyang umiti si Aya. Kahit halatang galing nga siya sa iyak. Siguro kasi madungis ako ngayon. Biro nga ni Aya pero halatang pilit. Umiling si Lennox. Hindi pagod ka lang. Pero kahit pagod halatang mabait. Hindi alam ni Aya kung matatawa o maiilang. Ang bilis mo namang mag-assume. Kakakita mo lang sa akin eh. Ngumiti ito ulit. Lennox nga pala. Iniabot nga ni Lennox ang kamay. Aya. Tugon naman ni Aya sabay kamot nga sa ulo bago tinanggap ang kamay ni Lennox. Dito ka nagtatrabaho? Tanong nga ng lalaki habang sabay silang pumunta sa counter. Hindi. Sagot ni Aya at nilapag ang mga dala. Sabay sabing, dyan na ako sa kabilang village. Tumango si Lennox. Ako sa construction site, may 5 kilometro mula dito. Matagal ka na dito? Magtatatlong taon na. Pero parang ngayon lang ako napagod ng ganito. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait si Aya. Napansin nga ni Lennox ang bahagyang panginginig ng boses ni Aya. Problema sa amo? Umiling ang babae. Hindi. Actually mabait naman siya. Ang problema lang talaga ay ako. Hindi na nga siya nagsalita pa. Pero napansin nga ni Lennox ang bahagyang pamumula ng mata ni Aya. Nang matapos silang magbayad, dinalok nga ni Lennox si Aya. Gusto mo dito muna tayo sa labas? May table naman. Libre mo ako ng kwento, libre kita ng kape. Bahagyang natawa si Aya. Ang bilis mo namang makipagkaibigan. Bihira ako makausap ng kababayan. Saka parang kailangan mo ng makikinig. Pwede kang magsabi sa akin kung anong problema mo, makikinig ako. Sagot nga ni Lennox. Lumabas sila at naupo nga sa maliit na lamesa sa labas ng convenience store. May katahimikan saglit. Pinagmamasdan ni Aya ang mga dumadaan habang pinapaikot ang baso ng kape sa kamay niya. Hindi ko alam kung bakit ko parang komportable na magkwento sa'yo. Simulang sabi nga ni Aya, pero parang gusto ko lang makinig. Nakikinig ako. Sagot nga ni Lennox at walang halong biro. Huminga ng malalim sa Aya. May asawa ako sa Pilipinas. Akala ko okay kami. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Pero kanina nalaman ko na niloloko niya ako. May iba na pala siya. Tahimik lang si Lennox ng katingin kay Aya, pero hindi nang huhusga. Nagtatrabaho ako dito bilang OFW. Lahat ng ipon ko ay pinapadala ko sa kanya. Pero nung nakulong siya, kailangan ko ng malaking pera. Wala akong ibang malapitan. Napapikit nga si Aya. Kinagat na nga lamang kanyang labi. Kaya ayun, napilitan akong humingi ng tulong sa amo ko. At ang kapalit? Sarili ko. Napasinghap si Lennox sa gulat pero hindi nga siya nagsalita kaagad. Pinakiramdaman muna niya si Aya. Hindi ko gustong gawin yun. Tuloy nga ni Aya, nanginginig nga ang tinig. Pero desperada na talaga ako eh. Akala ko kasi may patutunguhan pa yung pagsasakripisyo ko. Pero ngayong alam kong niloloko niya ako, pakiramdam ko. Parang wala nang saysay lahat. Napatungo na nga lamang si Lennox seryoso ang muka. Hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May mga tao talagang manloloko kahit wala kang ginawang masama. Sakala mo sa sarili mong nagmahal ka lang ng totoo. Pero ang masakit, habang sinasakripisyo ko sarili ko para sa kanya, masaya pala siya sa iba. Naisip ko tuloy siguro deserve ko to. Umiling nga si Lennox. Hindi, wala sa iyo ang mali. Minsan kasi kahit buong puso na binigay mo, kung hindi marunong tumanggap at pahalagahan ng isa, sayang lang. Pero hindi mo kasalanang magmahal ng sobra. Tumingin si Aya kay Lennox. Ang dali mo namang magsalita. Parang ang gaan lang. Parang marami kang alam eh. Napangiti si Lennox. Hindi rin. Naranasan ko na rin yan kaya nagpunta ako rito para magsimula ulit. Napanganga si Aya. Lennox, sorry. Hindi ko alam, sana pala hindi na ako nag-open. Okay lang.
Kaya siguro ang bilis ko makaramdam ng kwento mo, pareho pala tayong nararamdaman. Tumahimik ulit sila sandali. Hinayaan lang nila ang isa't isa. Lennox, minsan naiisip ko, bakit ganun no? Kapag mabait ka, kapag totoo ka, ikaw pa yung laging nasasaktan. Mahinang sabi ni Aya. Siguro, kasi tayo yung marunong magmahal ng walang limitasyon. Pero ngayon, dapat nating matutunang mahalin munang sarili natin. Napatingin nga si Aya kay Lennox. Bahagyang ngumiti. Ang galing mo talaga. Napakagaan ng loob ko sa'yo. Tumawa nga si Lennox. Sanay lang talaga akong kausapin ang sarili ko pag down ako. Kapag kasi wala kang kausap, sarili mo lang talaga ang makakaintindi. Natawa nga si Aya at sa unang pagkakataon ngayong araw, genuine na nga ang tawa na yun. Alam mo, ang gaan mong kausap. Parang ang tagal na nating magkakilala. Baka kasi pareho tayong nararamdaman. Biro pa nga ni Lennox pero may lambing. Madaling magkaintindihan ng parehong sugatan. Wasak nga. Bulong nga ni Aya. Pero ngumiti siya. Pero siguro doon nagsisimula yung paggaling. Tumango si Lennox. Siguro lesson na rin ito sa'yo na wag mo na masyadong ibigay lahat ng pagmamahal mo dahil kapag binigay mo ang lahat, mauubos ka talaga. Nagtagal pa nga silang nag-usap. Mga simpleng bagay tulad ng pamilya, trabaho at mga pangarap. Napagalaman ni Aya na si Lennox pala ay mahilig magluto at dati nga siyang nagtrabaho sa maliit na karinderya sa Cebu bago lumipat sa construction sa abroad. Kung sakaling makauwi ako, gusto kong magtayo ng maliit na resto. Yung mga lutong bahay lang pero punong-puno ng pagmamahal. Ngumiti si Aya. Sigurado akong papatok yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi may puso ka. At kahit ilang beses kang saktan, may kabutihan pa rin sa loob mo. Saad nga ni Aya kay Lennox. Bahagyang napailing si Lennox pero may ngiti sa kanyang labi. Ikaw din. Kahit anong pinagdaanan mo, andito ka pa rin. Basta palagi mong tatandaan na hindi mo kailangan sirain ang sarili mo dahil lamang sa ginawa ng isang tao sa'yo. Nakatitig lang si Aya kay Lennox. At sa mga sandaling yun parang gumaan talaga ang pakiramdam niya. Lennox, salamat ha. Para saan? Sa pakikinig. Sa hindi panguhusga. Sa pagiging mabuting tao. Ngumiti si Lennox sa saad nga ni Aya. Baka naman next time ikaw naman ang makikinig sa akin. Para fair. Napatawa nga si Aya. Sige ba? Promise. Pero kailangan mo munang librehin ako ng kape. Deal. Sagot ni Lennox sabay abot nga ng kamay niya para mag-shake ulit. Nang maghiwalay nga sila ng gabing yun, may kakaibang gaan nga sa dibdib ni Aya. Habang naglalakad pa uwi na patingin siya sa langit, sa mga bituin. Bulong nga ni Aya sa sarili, siguro, minsan kailangan mo munang masaktan bago mo makilala yung taong tutulong na buuin ka ulit. Kinabukasan, maagang nag-empake si Aya. Tahimik lang ang paligid ng kwarto, tanging tunog ng zipper at mahinang paghinga niya ang maririnig. Isa-isang ipinasok ni Aya sa maleta ang mga damit, ilang pasalubong para kina Allen at kay mama niya, at isang maliit na pouch kung saan naroon ang rosaryong palaging dala niya. Habang ginagawa iyon, napapahinga siya ng malalim. Nang matapos siyang mag-ayos, humarap si Aya sa salamin. Ito na. Mahinang sabi nga ni Aya sa sarili. Umuwi ka na, Aya. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil pinili mong ayusin ang sarili mo. Bago siya tuluyang umalis, kumatok muna siya sa pintuan ng opisina ni Don Harius, ang amo niyang tumulong sa kanya sa mga panahong desperado siya. Nang pumasok siya, nakaupo ito sa harap ng mesa, nakatingin sa laptop. Pagkakita nito kay Aya, agad siyang ngumiti. Aya, good morning. You look different today. Sabi nga ni Don Jarius, habang pinagmamastan nga si Aya. Good morning, sir. Mahina pero malinaw ang boses nga ni Aya. Gusto ko po sanang magpaalam. Uuwi na po ako ng Pilipinas. Tumigil nga si Don Jarius. Dahan-dahang isinara ang laptop. Uwi ka na? Opo.
Nagdesisyon po ako kagabi. Patapos naman na po ang kontrata ko eh. At sa totoo lang po, gusto ko munang makasama ang pamilya ko. Gusto kong magsimula ulit. Kung papayag din po kayo pero gusto ko po talaga. Yun ang desisyon ko. Tumango si Don Jarius. I see. That's a brave decision, Aya. Ngumiti si Aya bagaman nangingilig nga ang luha. Sir, gusto ko po sanang magpasalamat sa kabaitan niyo po, sa lahat ng tulong. Alam ko pong hindi maganda ang nangyari noon pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko po ginusto yun. Tumayo si Don Jarius at lumapit kay Aya. Aya, malumanay ang boses nga ni Don Jarius. Stop apologizing. You were desperate and I was wrong to take advantage of that moment. But believe me, I never saw you as less of a person. You're a good woman. Hindi napigilan nga ni Ayang mapaiyak. Salamat po, sir. Wala po akong galit, pero gusto ko pong bumawi sa sarili ko man lang. Tumango si Don Jarius at bahagyang hinawakan ng balikat ni Aya. You already did, by choosing yourself this time. Salamat po. Hindi ko po makakalimutan ng lahat ng kabutihan niyo. Ngumiti si Don Jarius at halata nga sa mga mata niya ang respeto. If ever you want to come back, not as a helper, but maybe as an assistant or something else, my door is open. Nakangiti si Aya kahit may luha sa mga mata. Baka sa susunod sir may sarili na akong negosyo. Biro pa nga ni Aya, may bahagyang tawa pa. Then I will be your first customer. Tugon pa nga ni Don Jarius, sabay abot nga ng kamay. Nang magkamay sila, ramdam ni Aya na parang iyon na ang formal na pagtatapos ng isang masakit pero makabuluhang yugto ng buhay niya. Pagdating sa airport, dala ni Aya ang isang malaking maleta at maliit na hand carry. Maaga pa, pero puno na ng tao ang terminal. Habang nakaupo siya sa waiting area, pinagmamasdan niya ang mga pamilya at magkasintahang nag-aakap ang mga OFW na may dalang balikbayan boxes. Lahat may kanya-kanyang dahilan para umalis o bumalik. Tahimik siyang uminom ng tubig pero biglang may kumalabit sa braso ni Aya. Excuse me, Miss Aya. Napalingon si Aya. Doon niya nakita nga si Lennox bitbit ang backpack at tiket sa kamay. Lennox? Gulat na sabi nga ni Aya sabay ngiti. Anong ginagawa mo rito? Gumiti si Lennox ng malawak. Uuwi na rin ako tapos ng kontrata ko ikaw. Pareho pala tayo. Akala ko ako lang sabi kumuwi eh. Sabi ni Aya at medyo natatawa pa. Hindi lang ikaw. Pero ang galing no? Parang sinadya ni Lord na magkasabay tayo. Umiling si Aya pero may ngiting hindi maitago. Baka nga kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko pa kayang umalis ngayon. Umupo si Lennox sa tabi ni Aya. Hindi ako gumawa ng kahit na ano. Nakita lang kitang malungkot sa 7-Eleven tapos ayun. Ikaw na tong nagsimula ulit na ayusin at buuin ang sarili mo. Pero malaki yung tulong mo, Lennox. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking ginhawa yung naging epekto sa akin nung nakinig ka sa akin. Sagot nga ni Aya. Basta kung may time na gusto mo umiyak ulit, ako lang, pwede mong kausapin. Tsaka pwede mo kong lapitan anytime, may makikinig sa'yo. Natawa si Aya. Ilang minuto pa nga silang nagkwentuhan tungkol sa mga plano nila, sa pag-uwi sa pamilya at sa mga bagay na gustong simulan. Napagalaman ni Aya na plano ni Lennox magtayo ng maliit na karinderya, kasama ang kuya niya sa Cebu. Habang si Aya naman ay gustong magbukas ng online pastry business. Pastries? Marunong ka mag-bake? Tanong pa nga ni Lennox halatang interesado. Medyo. Natutunan ko rito sa amo ko kapag day off ko. Hinahayaan niya ako mag-bake ng tinapay o cake. Parang therapy ko. Wow, perfect match. Ako naman sa ulam, ikaw sa dessert, combo tayo. Sabi nga ni Lennox. Combo? Parang business proposal ba yan? Tanong nga ni Aya nakataas ang kilay pero nakangiti pa din. Depende. Baka business and friendship proposal. Sagot nga ni Lennox sabay tawa. Napailing sa Aya pero hindi mapigilang matawa rin. Sige na nga, pero baka ako pang maging boss mo. Walang problema.
Sanay akong may boss na mabait. Sagot nga ni Lennox. Nagkatawanan silang dalawa. Habang tumatawa si Aya, napansin niya na magaan na ulit ang pakiramdam niya. Nang tawagin ng flight nila, sabay nga silang tumayo. Kasabay pala tayo ng flight. Destiny talaga. Birong saad pa nga ni Lennox at medyo natatawa. Destiny nga. Biro ni Aya. Pero ramdam niyang may kakaibang saya sa dibdib niya. Habang pumipila sila, papasok sa gate, napatingin si Aya sa paligid. Lahat iyon ay parang simbolo ng bagong simula. Pag-upo nila sa eroplano, magkatabi silang dalawa. Tahimik muna si Aya habang pinagmamasdan ang labas ng bintana. Nang magsimula ng gumalaw ang eroplano, bahagya siyang napahawak sa braso ni Lennox. Sorry. Mahinang sabi nga ni Aya. Kinakabahan pa rin ako eh. Ngumiti si Lennox sabay hinawakan ng marahan ng kamay ni Aya. Relax, lilipad tayo. Wala nang babalik sa dati, lahat bago na. Tumingin si Aya kay Lennox at sa sandaling iyon, parang naglaho lahat ng sakit na nararamdaman ni Aya. Ang naramdaman niya lang ay tahimik na pasasalamat kay Lennox, kay Don Jarius at sa sarili niya dahil pinili niyang lumaban. Habang lumalayo na ang eroplano sa lupa, nakita niya ang mga ilaw ng syudad sa ibaba, parang mga bituing unti-unting nawawala sa dilim. Lennox, salamat ah. Bulungan ni Aya. Tumingin si Lennox sa kanya at ngumiti. Para sana naman. For being there. For making me believe na kaya ko pa ring magsimula ulit. Ngumiti si Lennox. Hindi ko ginawa para maniwala ka sa akin, Aya. Ginawa ko para maniwala ka ulit sa sarili mo. Sa pagkakataong iyon, napangiti si Aya. Yung ngiting matagal nang nawala. Hindi nagtagal ay lumapag na rin ulit ang eroplano. Ramdam ni Aya na talagang nakauwi na siya sa Pilipinas at may kasama pa siya. Kaya naman inaya ni Aya si Lennox na sumama muna sa kanya upang ipakilala ito sa kanyang pamilya. Hindi naman na tumanggi si Lennox, kaya habang nasa sasakyan sila ay panay ang kanilang kwentuhan. Kinilala ang isa't isa't. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay ni na Aya. Pagbukas pa lang ng gate, agad na bumungad kay Aya ang paboritong ulam ng kanyang ina. Sa bawat hakbang ni Aya papasok ng bahay, parang sumisikip ang dibdib niya. Matagal siyang nawala at heto nagbabalik na talaga siya. Aya? Halos pasigaw na tawag ng isang boses mula sa kusina. Mabilis na lumabas si Mama Bri, may hawak pang sandok at nang magtagpo ang mga mata nila, nanlabo agad ang mga iyon. Aya anak? Halos sabay nga ang iyak at tawa ng ina. Sabay yakap ng mahigpit kay Aya. Ma, halos hindi makapagsalita si Aya. Naramdaman niyang bumikay ang tuhod niya, pero mahigpit nga siyang inalalayan ng mama. Nak, bakit hindi ka man lang tumawag? Diyos ko, akala namin hindi ka na babalik. Si Allen, araw-araw nag-aabang. Iyak nga ni Mama Bri, hinahaplos ang buhok nga ng anak. Natawa na nga lamang si Aya kahit puno ng luhang mata niya. Pasensya na ma, ang dami lang po kasing nangyari. Pumukas ang pinto mula sa sala at lumabas nga si Allen, ang nakababatang kapatid ni Aya. Ate? Halos hindi makapaniwala nga si Allen. Allen, gumiti si Aya, nanginginig nga ang labi, agad itong lumapit at niyakap din si Allen ng mahigpit. Grabe ate, akala ko hindi ka na umuwi. Si mama halos araw-araw umiiyak. Sabi nga ni Allen na ramdamang tuwa sa tono. Sabi ko naman sa inyo babalik ako, di ba? Tinangka nga ni Aya ng umiti kahit naninikip pa ang puso niya. Napatingin naman si Mama Bri sa lalaking nasa likod ni Aya. Sino naman tong kasama mo anak? Agad tumikim si Aya. Ama, si Lennox po, kaibigan ko sa abroad. Tinulungan niya po ako sa panahong hindi ko na po alam kung paano bumangon. Bahagyang umiti si Lennox at magalang na yumuko. Magandang hapon po ma'am.
Ako po si Lennox, kaibigan niya Aya po. Galing din po akong abroad. Magandang hapon din, iho. Naku, pumasok kayo. Huwag kayo dyan sa pintuan lang. Aya pa nga ni Mama Bree sabay punas nga ng luha. Pagkapasok nila sa loob agad na inalok nga ni Mama Bree, nang maiinom si Lennox habang si Allen naman ay inihanda ang mesa. Tahimik lang si Lennox pero paminsan-minsan ngumingiti kapag nakikita niyang nakangiti na ulit si Aya. Habang kumakain hindi mapigilan ni Mama Bree ang magtanong. Anak, ano bang nangyari sa inyo ng asawa mo? Akala ko okay na kayo. Tapos bigla kang tumigil magkwento. Wala kang message, wala kang tawag. Ano ba kasing nangyari? Panguusisa nga niya. Napayo ko na nga lamang si Aya. Naramdaman niyang naninikip ang dibdib niya ulit. Ma, nalaman ko pong lahat. Lahat ng kabulastog ang ginagawa niya. Niloloko niya ako habang ako'y nagtatrabaho doon. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng sakripisyo ko, wala lang pala sa kanya lahat. Tahimik nga ang mesa. Narinig lang ang mahinang tunog ng kutsara sa pinggan. Anak, mahinang sabi ni Mama Bree, nanginginig ang tinig. Sinabi ko na noon pa, hindi mo kailangan ibigay lahat sa lalaking hindi marunong umintindi. Pero pinili mo siyang mahalin. At ngayon, masakit mang tanggapin, tama na siguro yung pag-iyak. Suwestyon nga ng kanyang ina. Tumulo ang luha ni Aya pero pilit nga siyang ngumiti. Opo ma, tapos naman na po eh. Ayoko na po nang umiyak. Gusto ko na lang pong ayusin ang buhay ko para sa inyo. Para sa sarili ko. Saad pa nga niya. Good. Ate, proud ako sa'yo, hindi madali yun. Napangiti nga si Aya sa sinabi naman ng kapatid. Salamat, Allen. Buti na lang may pamilya akong katulad niyo. Anong plano mo ngayon, anak? Tanong pa nga ni Mama Bree. Gusto ko bang magsimula ulit dito? Maghanap ng trabaho kahit maliit lang po muna. Gusto kong magpahinga, makalimot. Sagot pa nga ni Aya. Tumango si Mama Bree. Basta nandito kami. Hindi mo kailangan mag-isa. Tahimik lang si Lennox sa gilid pero napatingin siya kay Aya at nagsalita. Ma'am, okay lang po. Tutulungan ko rin po si Aya. Nasa isip ko rin po kasi magnegosyo rito. Pwede po siguro kaming magtulungan. Napangiti si Mama Bree. Aba maganda yan, iho. At salamat sa pagtulong mo sa anak ko. Hindi ko alam kung ano na lang mangyari sa kanya kung wala ka. Bahagyang napangiti si Lennox. Pero tumingin lang siya kay Aya. Walang anuman po. Siya ang unang tumulong sa akin doon kaya siguro oras na rin para bumawi ako. Mama, bait si Lennox. Siya po yung tumulong po nung wala akong malapitan. Dagdag pa nga ni Aya at ngumiti. Salamat iho sabi nga ni Mama Bree at napaluha ulit. Diyos na ang bahala sa'yo, ang mahalaga pareho kayong maayos. Nagpatuloy nga sila sa mahabang kwentuhan habang kumakain. Natawa si Alex nang marinig ang mga kwento ni Lennox sa trabaho niya sa abroad. Si Mama Bree naman nakangiti lang habang pinagmamasdan ng anak na unti-unting nagiging maaliwalas ulit ang muka. Pagkatapos ng hapunan lumabas si Aya at si Lennox sa terrace. Salamat ulit, Lennox. Kung hindi mo ako nakita that time baka nasa abroad pa ako at hindi alam ang gagawin. Mahinang sabi ni Aya. Umiling si Lennox. Hindi mo kailangan magpasalamat. Pareho tayong sugatan, Aya. Pero siguro pareho rin tayong pwedeng magsimula ulit. Napatingin nga si Aya kay Lennox. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Siguro nga, sabi ni Aya at ngumiti. Siguro panahon na para piliin ko naman ang sarili ko. Exactly. At nandito lang ako. Kahit saan ka man magsimula. Sagot nga ni Lennox na nakangiti rin. Sa loob ng bahay, si Mama Bree ay nakamasib mula sa bintana, pinupunasan ng luha. Salamat Panginoon. Bulong nga ni Mama Bree. Salamat at may nag-alaga sa anak ko sa panahong wala ako sa tabi niya. Mula sa malayo si Allen ay nakangiti rin nakasandal sa pader. Ate, finally you found peace. Sabi pa nga ni Allen sa sarili. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at lamig ng hangin, muling naramdaman ni Aya na may dahilan pa
para mabuhay. Hindi para sa asawa niyang niloko siya, kundi para sa sarili, sa pamilya, at sa mga taong totoo at nagmamahal sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat, pero ngayong nasa piling na siya ng pamilya, naniniwala si Aya na makakabangon siya. Lumipas ang ilang buwan mula nang makauwi si Aya sa Pilipinas. Sa bawat umaga, mas nagiging magaan na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya yung dating babaeng laging umiiyak sa bawat alaala ng panloloko ng asawa. Ngayon, isa na siyang babae na marunong tumawa, muling nangangarap at unti-unting binubuo ang sarili. Madalas siyang nakikita sa lote malapit sa bayan, kung saan unti-unti nang itinatayo ang maliit na restaurant na pinapangarap niya noon pa. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong shorts. Nakapusod ang buhok habang abala sa pakikipag-usap sa mga trabahador. Habang abala si Aya, dumating si Lennox. May dalang iced coffee at 2 pandesal na may palaman. "Uy, boss lady, baka nakakalimutan mong kumain, baka mamaya mag-collapse ka dyan." Bati nga ni Lennox sabay ngiti. Napatingin si Aya kay Lennox at napangiti. "Hindi naman ako nakakalimot. Busy lang talaga ako, Lennox. Ang dami pang kailangan ayusin bago buksan tong resto eh." "Eh di lalo kung dapat kumain." Sagot nga ni Lennox sabay abot ng paper bag. "Eto kape mo. Alam kong gusto mo yung caramel." Natawa nga si Aya. Halatang kinikilig, kahit pilit nga na tinatago. "Alam mo talaga yung gusto ko ha?" "Of course. I've been around long enough para alam ko na kapag stress ka, kailangan mo ng matamis." Sagot pa nga ni Lennox at umupo sa tabi ni Aya sa ililim nga ng puno. Habang kumakain, nagkwentuhan pa nga silang dalawa. "Grabe no, dati pangarap ko lang to, yung magkaroon ng sarili kong restaurant. Laging sinasabi ng asawa ko na imposible to, na hindi ko raw kaya." Sabi pa nga ni Aya. "Pero kita mo naman ngayon." Sagot ni Lennox ngumiti habang pinagmamasdan ng mga taong nagtatrabaho. "You are proving him wrong. You are proving to yourself that you can." Tahimik nga si Aya sandali. Tinignan ng mga gumuguhit sa harap ng lote. "Alam mo Lennox, kung hindi mo ako tinulungan nung bumalik ako rito, baka wala na ako rito ngayon. Ikaw yung unang naniwala ulit sa akin." Umiling nga si Lennox. "Hindi ako yung dahilan, Aya. Ikaw yun. Lahat ng to galing sa sipag tsaka tapang mo. Nandito lang ako para sumuporta." Nakangiti si Aya habang pinagmamasdan si Lennox. "Bihira ka na ngayon no. Yung taong nandyan lang hindi naghihingi ng kapalit." Tumawa nga si Lennox. "Siguro kasi pareho tayong pagod na sa mga taong laging umaalis." Napangiti si Aya. May halong lungkot. "Tama ka dyan." Maya-maya dumating sa Allen, may dalang mga dokumento. "Ate, good news! Na-approve na yung business permit mo!" Sigaw pa nga ni Allen habang tumatakbo papunta sa kanila. "Talaga, Allen?" Halos mapatulon pa nga sa tuwa si Aya. "Oo, sinamahan ako ni Mama kanina sa munisipyo. Ayos na lahat." Niyakap nga ni Aya ang kapatid niya nang mahigpit. "Thank you, Allen. Kung wala kayo ni Mama, hindi ko rin kakayanin to." "Naku ate, dapat si Lennox rin pasalamatan mo. Di ba siya ang unang nagsuggest ng pangalan ng restaurant?" Sabi nga ni Allen at tumawa. Napatawa nga si Aya. "Oo nga pala, Casabrino, parang ang ganda ng tunog." "Of course, it's named after your mom. Parang tribute na din sa kanya kasi kung wala si Mama Bri baka hindi ka lumaki ng ganito katapang." Sabay kindat nga ni Lennox. Sa puntong yon lumabas nga mula sa bahay si Mama Bri, may dalang malamig na juice. "Ano na namang tawanan niyo Ryan?" "Ma, ayos na po ang business permit. Malapit na kami mag-open." Masayang sabi ni Aya at napaluha si Mama Bri pero ngumiti. "Diyos ko anak, proud na proud ako sa'yo. Sa wakas yung mga luha mo noon, napapalitan na ng mga ngiti." "Ma, salamat po talaga sa lahat ha. Hindi ko po magagawa to kung hindi po kayo naniwala sa akin." Sabi nga ni Aya tumayo at niyakap ang ina.
Umili nga si Mama Bri. Hinaplos ang mukha ng anak. Ikaw yung gumawa ng lahat, anak. Si Mama nandito lang para magdasal at maniwala. Habang nag-uusap silang tatlo, tahimik lang si Lennox sa gilid. Nakangiti. Kita sa mukha niya ang kasiyahan sa pagbabago ni Aya. Mula sa babaeng laging luhaan, ngayon ay babae ng puno ng tapang at sigla. Pagkatapos ng tanghalian, nagpunta silang dalawa sa bayan para bumili ng mga gamit para sa interior ng restaurant. Habang naglalakad sa hardware store, napansin ni Aya ang simpleng bracelet sa display. Ang ganda niyan. Sabi nga ni Aya, tuminto nga sandali. Kinuha ni Lennox ang bracelet. Binayaran ka agad. Hoy, bakit mo pinili? Hindi ko naman sinabi na gusto ko yan ah. Ngumiti si Lennox at tinabot nga kaagad kay Aya. I know, pero deserve mo yan. Para maalala mo na kahit gaano nakakapagod ang pinagdaanan mo, kaya mong maging maganda ulit ang buhay. Hindi nakasagot si Aya. Tinitigan lang niya si Lennox. Pag-uwi nila, tumulong si Lennox sa pag-aayos ng signage. Tinulungan niya rin si Allen sa pag-set up ng mga mesa. Habang nagpipintura na tapunan nga si Aya ng kaunting pintura sa pisngi. Teka Aya, may pintura ka rito. Sabi nga ni Lennox at bahagyang hinawakan ng mukha ni Aya para punasan. Lennox, baka akalain ng mga tao may nangyari sa atin. Natatawang ani nga ni Aya. Tumawa na nga lamang din si Lennox. Baka nga meron. Ha? May nangyayari na maganda sa buhay mo, Aya. Yun. Sagot nga ni Lennox, sabay kindat. Hindi maiwasang mapangiti si Aya at mapatitig kay Lennox na nakikipagtawanan na sa kanyang kapatid na si Allen. Hindi alam ni Aya pero kakaiba na ang nararamdaman niya. Ilang buwan pa, natapos na rin ang restaurant. May mga halaman sa gilid, puti at kahoy ang kombinasyon ng loob at sa pintuan ay nakasulat sa gold lettering, Casa Bri. Sa unang araw ng pagbubukas, dumagsa ang mga tao. Si Mama Bri, si Allen at si Lennox ay naroon, proud na proud, habang nakangiti kay Aya. Anak, sabi nga ni Mama Bri, habang pinagmamasta ng restaurant, ang ganda ng ginawa mo. Salamat ma, ito po ay para sa atin. Sabi nga ni Aya at halos maiyak. Lumapit si Lennox na nakangiti. Congratulations Aya, you did it. Ngumiti si Aya at tumingin nga kay Lennox ng diretsyo at halatang proud na proud nga dito. Hindi ko naman magagawa lahat ng to kung wala ka. Wala kang utang na loob sa akin, Aya. Ang totoo, ikaw nga ang nagturo sa akin kung paano magsimula ulit. Sa gabing yun, habang nakaupo silang dalawa sa harap ng restaurant, pinagmamasta ng mga ilaw na kumikislap. Lennox, salamat sa lahat-lahat. Anytime. Sagot ni Lennox na nakatingin din sa mga bituin. Basta tandaan mo, Aya, hindi ka nag-iisa at hindi kita iiwan. Makalipas ang ilang buwan mula nang magbukas ang Casa Bri, tila unti-unti na ngang nagiging tahimik ang buhay ni Aya. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang bagay pa rin kailangan tapusin. Ang pagiging asawa pa rin ni Randy sa papel. Nasa harap siya ngayon ng mesa, hawak ang folder ng mga dokumento habang binabasa nga ni Lennox ang mga papeles. Tahimik si Lennox pero ramdam ni Aya ang pag-aalala ni Lennox. Sigurado ka ba dito, Aya? Tanong nga ni Lennox. Nilapag ang ballpen sa mesa. Kapag sinimulan mo to, wala nang balikan. This means you're really closing the chapter. Matagal nang nakasara ang puso ko para kay Randy, Lennox. Sagot nga ni Aya at seryoso nga ang tono. Ngayon gusto ko namang isarado sa batas. Ayokong habang buhay akong may apelido ng lalaking niloloko ako. Tumango si Lennox. Hinawakan ng kamay ni Aya. I will help you all the way. Nakausap ko na rin yung lawyer friend ko, siya raw ang tutulong sa annulment mo. Salamat, Lennox Sagot nga ni Aya. Kundi dahil sa'yo, baka hindi ko rin kayang harapin lahat ng to. Ngumiti lang si Lennox.
Kinabukasan maagang nagpunta si Aya sa law firm kasama si Lennox. Suot ni Ayang simpleng beige dress. May hawak na folder habang si Lennox naman naka-white polo. Tahimik lang sa tabi ni Aya. Pagpasok nga nila, sinalubong nga sila ni Attorney Maris. "Good morning, Miss Aya. I reviewed your case. With the evidences you've provided, financial neglect, infidelity, emotional abuse, malakas ang laban natin. Pero kailangan mo rin talaga na maghanda. Marami tayong kailangan aralin. Kailangan nating paghandaan ng laban. Kailangan mo ring harapin siya. Dapat may confrontation." "Handa na po ko." Sagot nga ni Aya. Bagamat halata ang kaba, bukas sa Municipal Mediation Hall, haharapin mo siya roon. Paglabas na ng opisina, sumulyap nga si Aya kay Lennox. "Ito na yun, no? Matatapos na lahat?" "Hindi pa tapos. Pero ito na yung pinakasimula ng panibagong buhay mo." Sagot ni Lennox marahang pinisilang kamay ni Aya. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Aya. Sa isip niya paulit-ulit ang mga ginawa ni Randy, ang panlilinlang, ang mga kasinungalingan, at ang pag-abandona sa kanya sa panahong kailangan niya ng asawa. Dumaloy ang luha ni Aya ng tahimik, pero ngayong hawak niya na ulit ang direksyon ng buhay niya, alam niyang kaya na niyang tumindig. Maagang nagising si Aya, kinabukasan. Magaan pero kabado ang dibdib niya. Isinusuot niya ang simpleng white blouse at maong na pantalon. Maayos, disente, pero hindi sobra. Ayaw niyang magmukhang nagpapakitang gilas. Ang gusto lang niya, harapin ang totoo. Sa labas ng bahay, naghihintay si Lennox sa sasakyan. Nakatayo ito, may hawak na kape at may ngiti nang makita siya. "Ready?" Tanong nga ni Lennox, huminga ng malalim sa Aya. Bago tumango, "Hindi ko alam kung ready na ba talaga ako. Pero kailangan ko na to." Seryosong sagot naman ni Aya. Habang nasa biyahe sila, papunta sa lugar kung saan nakipagkita si Randy, tahimik lang si Aya. Panay ang titig niya sa labas ng bintana. Pagdating nila, agad niyang nakita si Randy. Nakaupo ito sa dulo, nakapolo, pero halatang kinakabahan. Katabi niya ang babaeng buntis, si Frada. Nakayuko ito, pero paminsan-minsan ay tumitingin din kay Aya. "Gusto mo akong hintayin dito?" Tanong nga ni Lennox bago siya bumaba. Umiling si Aya. "No, sasamahan mo ko. Kailangan ko maramdaman na hindi ako mag-isa." Paglapit nga nila sa mesa, tumayo si Randy. "Aya," mahinang sabi nga ni Randy, "salamat at pumayag ka makipagkita." Saad na nga lamang nito. Tinignan lang ni Aya si Randy. "Wala akong dapat ipagpasalamat, hindi ako pumunta dito para makapagayos. Nandito ako para tapusin." Tahimik sandali. "Alam kong galit ka, pero gusto ko lang sanang ipaliwanag." Hindi na nga natapos pa ang sasabihin ni Randy. "Wala ka nang kailangan ipaliwanag pa." Putol nga ni Aya. "Lahat malinaw na. Habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa, para sa atin may iba ka na pala." Napayo ko nga si Randy. Nanginginig ang mga daliri sa mesa. "Nagkamali ako, Aya. Hindi ko sinasadyang mahulog kay Frada. Naging mahina ako." "Mahina?" Tumawa nga si Aya pero may pait nga ang bawat salita. "Randy, ilang taon kitang pinagkatiwalaan. Ilang gabi akong umiiyak sa gabi dahil miss na kita. Pero tiniis ko. Tiniis ko lahat dahil akala ko worth it. Pero habang ako nagpapagod sa abroad, may iba ka na palang niyayakap. Please, Aya." Halos pabulong na sabi ni Randy. "Patawarin mo ko." Hindi nakapagsalita si Aya. Ramdam niya ang panginginig sa kamay niya. Sa tabi niya tahimik lang si Lennox, pinagmamasdan lang sila pero handang sumalo anumang oras. "Hindi ko kailangan ng sorry mo. Hindi mo na mababago yung ginawa mo. Hindi mo na maibabalik pa yung taong naniwala sa'yo." Matapang na saad nga nito. Naluha si Randy pero biglang nagsalita si Frada. Mahina pero may kaba. "Aya, please. Ako ang dapat sisihin. Ako po yung lumapit sa kanya. Mahal ko siya.
Saad naman ni Frada. Mahal? Hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang mahal. Pinutol nga ni Aya ang babae at natawa ng mapait. Alam mo bang habang ine-enjoy mo yung relasyon nyo, nagpapakahirap ako? Alam mo bang lahat ng pera kong pinadala ginamit niyang pang-date nyo? Natigilan nga si Frada. Hindi makatingin kay Aya. Hindi ko alam. Hindi mo alam na may asawa siya? Hindi mo alam pero buntis ka na sa kanya? Hindi mo alam pero nilalandi mo habang asawa pa siya ng iba. Pag-aaya nga ulit ni Aya, tumayo na nga sa upuan. Napaiyak si Frada pero tuloy lang si Aya. Hindi ako perpekto, pero hindi ko deserve to at ikaw, Randy. Hindi mo alam kung gaano kababa ang tingin ko sa sarili ko dahil sa ginawa mo. Ilang beses kong tinanong kung kulang ba ako, kung hindi ba ako maganda, kung hindi ba ako karapat-dapat. Ang dapat sa inyo kasuhan. Saad pa nga nito. Hindi ka kulang, Aya. Sabay naman na saad ni Randy, nanginginig ang boses. Ako nagkamali. Akong hindi naging karapat-dapat sa'yo. Ngumisi si Aya. Puno ng luha pero matatag. At least tama ka dyan. Tumingin si Aya sa papel na dala niya. Etong annulment papers. Pirmahan mo to ngayon, ipapakulong kita. Kasi tapos na ako. Wala nang balikan pa. Natahimik nga si Randy. Si Frada umiiyak na. Hawak nga ang tiyan niya habang si Randy ay nakayukulang parang nawalan ng lakas. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Niloko mo ko at ngayon haharapin mo yung resulta. Biglang humawak si Randy sa kamay ni Aya pero agad nga yung inalis ni Aya. Don't touch me. Hindi mo na ako hawak, Randy. Hindi mo na ako pag-aari. Please, Aya, kung pwede lang, bumalik sa nakaraan, pero hindi na. Kasi tapos na yun, wala nang tayo. Saad pa nga ni Aya, nanginginig ang boses. Tumulang luha ni Aya pero pinilit nga niyang magpakatatag. Ito na yung araw na hindi ko na kailangan magpaliwanag kung bakit ako nasaktan. Ikaw ang may kasalanan kaya sana, maging masaya ka na lamang sa babae mo at huwag ka nang maghahabol pa sa akin. Huwag ka nang magpaparamdam pa. Hindi nakasagot si Randy. Sa halip bumagsak ang tingin nga nito sa mesa, si Frada naman patuloy lang sa pag-iyak. Good luck sa inyo. Sana yung anak nyo hindi maramdaman yung sakit na binigay nyo sa akin. Dagdag pa nga ni Aya at tumalikod na. Habang naglalakad si Aya palabas, hinabol nga siya ng tingin ni Randy pero hindi siya lumingon. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng luha at tinignan nga si Lennox na naghihintay nga sa kanya. You did it, sabi ni Lennox may ngiti sa mga labi. Tumango si Aya, nangingiti rin kahit puno ng luhang mga mata. Oo, tapos na. Saad nga ni Aya. Masakit pa rin? Tanong ni Lennox. Masakit pero masaya ako na natapos na ang meron sa amin. Closure lang naman ang hinihintay ko. Then you're healing, sabi nga ni Lennox at marahang pinisilang balikat ni Aya. Ngumiti si Aya, huminga ng malalim at tumingin nga sa langit. Siguro nga at salamat dahil nandito ka. Lumipas ang 9 na buwan. Sa wakas, natapos na rin ang lahat ng kaguluhan sa buhay ni Aya. Nakangiti siyang nakaupo sa harap ng kanyang bagong restaurant. Nasa kamay ni Aya ang dokumento ng annulment, formal at legal, na wala na siya sa buhay ni Randy. Si Randy naman, nasa kulungan na dahil sa estafa at sa mga kasong isinampa ng abogado ni Aya. Hindi na muling umiyak si Aya. Wala na rin siyang galit dahil napagbabayaran na ni Randy ang kasalanan niya at nais ni Aya ng kapayapaan. Anong iniisip mo dyan? Tanong nga ni Lennox sabay abot nga ng 2 cup ng kape. Umupo si Lennox sa tabi ni Aya nakangiti. Iniisip ko kung gaano kabilis ang panahon. Sagot ni Aya tinanggap ang kape. 9 months ago hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pero ngayon ang saya-saya ko na. Ngumiti si Lennox. Kanyan talaga. Minsan nakala mo hindi ka na makakabangon. Tapos isang araw magugulat ka na lang. Nakatayo ka na pala ulit. Tumawa ng mahina si Aya. Sandaling natahimik si Lennox saka nga siya tumingin sa malayo. Alam mo Aya, dati akala ko
Hindi na rin ako makakaramdam ng ganitong kapayapaan. Bakit naman? Tanong ni Aya. Nagulat sa biglang seryosong tono nga nito. Huminga ng malalim si Lennox. Kasi niloko rin ako dati. Natigilan si Aya. Ano? Talaga? Tumango si Lennox, tinitigan ng tasa ng kape. Yes, 5 years ago. Mahal na mahal ko yung babae pero niloko niya ako. Sa best friend ko. Halos mabaliw ako sa sakit. Umalis ako ng bansa, nagtrabaho kung saan para lang kalimutan pero isang araw, nabalitaan kong namatay siya sa aksidente. Natahimik si Aya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang totoo, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Galit ako, oo. Pero nang malaman kong wala na siya, nasaktan at nalungkot ako. Naisip ko na sayang. Sayang lahat ng panahon na ginugol ko sa galit. Sayang yung mga gabi na pinipilit kong isipin kung paano siya gagantihan. Kasi sa huli, lahat ng galit ko rin pala. Ako ang masasaktan. Napayo ko si Aya marahang, sabi nga nito, Lennox. Dugtong naman ni Lennox. Doon ko na-realize na hindi mo kailangan manatili sa galit para lang maramdaman mong tama ka. Minsan, mas matapang yung kayang magpatawad hindi dahil deserve ng tao yung forgiveness mo, pero dahil deserve mong maging payapa at malaya. Sabi nga ni Lennox at tumingin sa kanya. Ngumiti si Aya, bahagyang namumula nga ang mga mata. You're right. Ganon din ang nararamdaman ko para kay Randy. Dumating din ako sa punto na napagod na lang ako magalit. Naisip ko wala na ring saysay pa. Exactly. Kaya ngayon mas pinipili kong magmahal. Kahit masaktan ulit, at least alam kong sinusubukan ko. Tahimik silang pareho sandali. Tinignan nga ni Aya si Lennox. Ang dami mo rin pinagdaanan. Pero heto ka pa rin. Maayos, matino, at marunong magmahal. Ngumiti si Lennox. Sa kadahan-dahang tumingin kay Aya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ikaw na ngayon yung dahilan. Nabigla si Aya. Hindi ka agad nakapagsalita. Ha? Tumingin si Lennox diretso sa mga mata. Kay Aya. Mahal na kita, Aya. Saad nga nito. Nalalamig ang kamay ni Aya habang nakatitig kay Lennox. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Matagal ko nang nararamdaman to. Nung una iniiwasan ko kasi ayokong isipin mong sinasamantala ko yung sitwasyon mo. Pero habang nakikita kitang lumalaban, bumabangon at nakangiti ulit. Doon ko na-realize na hindi lang awa to, mahal talaga kita. Tahimik lang si Aya. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Gusto ko lang malaman mong sincere ako. Hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang na malaman mong may taong handang manatili sa tabi mo. Hindi dahil naaawa, kundi dahil gusto kong mahalin ng totoo. Lennox, hindi ko alam kung ready pa ako. Alam mo yun. Hindi pa ako sanay ulit magmahal. Hindi kita mamadaliin. Kung kailan ka handa, I'll wait. Kahit gaano katagal, kasi gusto kong kapag minahal mo ko, sigurado ka talaga. Sagot nga ni Lennox at gumiti. Napangiti si Aya. May tumutulong luha sa pisngi niya. Ang bait mo, Lennox. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maranasan to. Wala kang kailangan gawin. You just have to be yourself. Kasi yung ikaw, yung totoo mong ikaw, yun yung mahal ko. Ngumiti si Lennox, malambing ang tingin. Hindi ako kagaya ng ex-husband mo. Sabi nga ni Lennox. Tumayo nga at bahagyang tumingin sa langit. Hindi ako lalaking umaalis kapag nahihirapan. Ako yung lalaking mananatili kahit kailan. Lennox, mahinang sabi nga ni Aya. Hindi ko pa alam kung kaya kong sabihin yung salitang mahal kita. Pero gusto kong maramdaman mo yun bawat araw na kasama kita. Ngumiti si Lennox at marahang hinawakan ng kamay ni Aya. That's enough for me. Masuyong saad naman ni Lennox. Ngumiti si Aya at nilinaw kay Lennox ang lahat. At dahil sa pag-amin ni Lennox nagsimula na siyang manligaw kay Aya, pinapakita at pinaparamdam talaga ni Lennox kay Aya na seryoso siya at gagawin niya lahat para kay Aya
Alam rin ni Aya sa sarili niyang nahuhulog na siya kay Lennox, pero gusto niya muna na maging handa. Linggo ng umaga, dumating si Frada sa harap ng restaurant ni Aya. Namumugto ang mga mata nito, halatang matagal nang umiiyak. Naka-black blouse ito at may bit-bit na maliit na bag. Nanginginig ang mga kamay habang lumalapit sa pinto. Sa loob, abala si Aya sa pagtanggap ng mga customer. Aya. Napalingon si Aya. Frada? Malamig na ani nga ni Aya. Lumapit si Frada at luhaan. Aya, please, kailangan kong makausap ka. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nagulat ang mga staff ni Aya. Pero itinuro niya ang private area sa likod. Doon tayo. Sabi nga ni Aya. Ayaw niyang maingay sa harap nga ng customer. Pagpasok nila sa maliit na opisina ng restaurant, nagsimula ng manginig ang boses ni Frada. Aya, hindi ko alam kung paano sasabihin to pero nakunan ako. Hindi ka agad nakapagsalita si Aya. Walang emosyon ng mukha niya. Pero sa loob niya, nakaramdam nga siya ng awa. Ano? Nakunan ako. Pag-uulit nga ni Frada. Wala akong masandalan. Si Randy nasa kulungan, wala akong pera. Wala akong trabaho. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saad pa nga nito. Huminga ng malalim si Aya. So bakit ka nandito, Frada? Tumingin sa kanya si Frada nang mumugto ang mga mata. Kasi gusto kong humingi ng tawad. Alam kong mali ako. Alam kong sinira kong pagmamahalan niyo ni Randy pero Aya, hindi ko na kayang itago pa yung guilt. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Napangisi si Aya. Ngayon mo naisip yan? Ngayon na wala ka ng anak? Wala ka ng kakampi? Saka mo gustong humingi ng tawad? Naluhalalo si Frada. Nanginginig ang kamay. Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo. Pero araw-araw kong kinakain ng konsensya. Hindi ko na alam kung paano huminga nang hindi naiisip kung paano kita sinaktan. Lumapit nga si Aya. Diretsong tumingin kay Frada. Kung talagang yan ang gusto mong sabihin, tapos ka na ba? Matapang na tanong nga ni Aya. Hindi pa. Umiiyak na sabi ni Frada. Aya, please patawarin mo ko. Alam kong hindi mo na gusto akong kausapin. Pero kahit isang beses lang gusto kong marinig mo yung totoo na hindi ko sinadya. Mahal ko si Randy, oo, pero mali yun. At binayaran ko na yung kasalanan ko. Napakunot na si Aya. Binayaran? Bahagyang natawa. Frada, kung binayaran mo na yung kasalanan mo, bakit nandito ka pa rin? Gusto mong kaawaan kita? Umiling si Frada, humahagulgol. Hindi ako humihingi ng awa. Gusto ko lang malaman mong nagsisisi ako. At doon hindi na nakapagpigil pa si Aya. Lumapit siya diretso at isang malakas na sampalang tumama sa pisngi ni Frada. Yan. Sabi nga ni Aya, malamig ang boses. Para sa lahat ng gabi na umiiyak ako sa ibang bansa habang niyayakap mo yung asawa ko. Para sa lahat ng beses na pinaniwalaan ko siyang tapat habang ikaw pala ang kasama niya. Napahawak sa pisngi si Frada. Nanginginig at umiiyak pa rin. Aya, please. Yan din. Dagdag ni Aya at isa pang sampal para sa sarili kong halos mawala sa mundo dahil sa ginawa niyo at yung pagkakunan mo. Tumigil nga si Aya. Tumitig nga ng diretsyo kay Frada. Karma yun, Frada. Namilog ang mata ni Frada. Aya, alam kong hindi naman deserve ng bata na mawala. Pero, sana naging mas mabuti kang tao. Hindi ako masaya sa nangyari sa'yo. Pero ayoko ding malungkot. Kasi, yan ang bunga ng mga kasinungalingan nyo. Lahat ng ginawa mo bumabalik sa'yo ngayon. Patuloy na umiyak si Frada. Alam kong deserve ko to pero sana kahit konti lang patawarin mo ko. Hindi na ako makatulog. Pakiusap nga ni Frada. Hindi ko trabaho yan. Hindi ko tungkulin na patawarin ka para gumaan ang loob mo. Kung gusto mong gumaan, harapin mo yung ginawa mo. Napasubsob na nga lamang sa lamesa si Frada. Humihikbi. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tumayo si Aya. Sa pag-amin at sa pagtanggap, hindi mo kailangan bumalik sa akin para humingi ng closure. Kasi tapos na ako sa bagay na yun. Hindi na kita kaaway.
Frada, pero hindi rin kita kaibigan. Isa ka nalang parte ng nakaraan kong ayoko nang balikan. Naiyak nga si Frada. Lalo, tinakpan ng muka. Sana balang araw mapatawad mo rin ako. Baka nga, pero hindi sa ngayon. Matapang at pinal, nasagot nga ni Aya. Nakatitig lang siya kay Frada. Nang ilang sandali bago tuluyang tumalikod. Humakbang siya palabas ng opisina. Iniwan si Frada roon na humihikbi ilang linggo. Makalipas mas nag-focus na lamang si Aya sa kanyang restaurant at sa kanyang buhay. Unti-unti niyang kinakalimutan ang lahat ng mga sakit ng nakaraan dahil nais niyang mabuhay ng mapayapa. Sa isang malamig na gabi, puno ng kumikislap na ilaw sa paligid ng bywalk kung saan nakaplanong mag-date sina Aya at Lennox. Nakaupo sila sa isang open restaurant na may view ng dagat. Nasa harap nila ang simpleng hapunan, grilled salmon, pasta at isang bote ng red wine na binuksan pa mismo ni Lennox. Tahimik muna sila, parehong nakatingin sa alon sa malayo. Lennox, mahinang tawag nga ni Aya. Agad lumingon nga si Lennox sa kanya. Huminga nga si Aya ng malalim. Sa bawat pintig ng puso niya, parang may kaba. May gusto sana akong sabihin. Actually, matagal ko na dapat sinabi to. Ngumiti nga si Lennox. Anything, you can tell me everything, Aya. Naglaro ang mga daliri nga ni Aya sa baso ng alak. Lennox, bago pa man kita nakilala, bago pa tayo nagkita ulit, marami akong pinagdaanan. Alam mo naman yung tungkol sa akin at kay Randy, diba? Yung annulment namin. Lahat ng nangyari. Tumango si Lennox, tahimik lang naghihintay. Pero may isang bagay pa. Dagdag nga ni Aya at halos pabulong. Isang bagay na baka magbago yung tingin mo sa akin. Umusog nga si Lennox palapit, pinisil nga ang kamay ni Aya. Aya, I don't think anything will change how I see you. Pero sige, sabihin mo. Napayo ko si Aya. Ramdam niya ang pagtibok ng puso sa dibdib. Lennox, hindi ba nakwento ko na sa iyo yung sa amo ko? Napatigil nga si Lennox. Yes, nasabi mo na sa akin una pa lang. Yung amo mo sa abroad? Tumango si Aya at marahang pinahid ang luha sa pisngi. Hindi lang isang beses may nangyari sa amin. Sa tuwing kinakailangan ni Randy ng pera, sa kanya ako lumalapit pero kapalit nun, pakikipagtalik sa kanya. Nung last nga na may nangyari, ay dahil nakakulong nga si Randy. Binigyan niya ako ng 25 million. Pero mabait siya sa akin. Hanggang ngayon nakakaramdam kasi ako ng pandidiri sa sarili ko. Tahimik lang si Lennox. Walang galit sa mukha niya pero seryosong tingin. Aya, mahinang sabi ni Lennox matapos ang ilang segundo. Tinatanong mo ba ako kung tatanggapin pa rin kita? Tumingin sa Aya kay Lennox, may luhang mga mata. Oo, kasi alam kong hindi madali tanggapin yung ganitong past. Ayokong pumasok ka sa buhay ko. Kung may duda ka, ayokong magmahal ka ng taong may dungis nga na ganito. Tumayo si Lennox, marahan nga niyang hinawakan mga kamay ni Aya at pinatayo rin siya. Nakatitig siya sa mga mata nito at diretsyo at tapat. Aya, look at me. Masuyong saad nga nito. Dahan-dahang tumingin si Aya. Hindi ka madungis, okay? Hindi ka madungis sumarumi. Tao ka lang, nasaktan. Nagkamali pero bumangon. And that's what I admire about you. Pero Lennox, let me finish. Hindi ko inuhusgahan yung ginawa mo. Alam kong mali yun at alam kong nasaktan ka rin dahil dun. Pero ang mahalaga sa akin yung taong nasa harap ko. Yung Aya na pinili ulit ang buhay kahit ilang beses nang gumawa ang mundo niya. Yung Aya na natutong magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili niya. Lalong napaiyak si Aya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung deserve ko yan. Deserve mo, Aya. Sagot nga ni Lennox. Hindi kita minahal dahil sa nakaraan mo. Minahal kita dahil sa kung sino ka ngayon. Yung tibay mo, yung tapang mo, yung kabutihan mo, kahit nasaktan ka na. Pero hindi mo ba ako hinuhusgahan? Hindi mo ba ako kinamumuhian kahit konti?
Tanong pa nga ni Aya at halos basag nga ang boses. Umiling si Lennox. Of course not. Kasi bakit kita huhusgahan? Kamumuhi ano pandidirihan. Wala ako sa posisyon para gawin yun. Natahimik nga si Aya. Mula nang lokohin din ako. I told myself I won't let the past define who I love. Kasi kapag mahal mo ang tao, dapat tanggap mo siya ng buo. Hindi lang yung maganda sa kanya, kundi lahat. Lennox, tanggap kita, Aya. Lahat ng pagkakamali mo, lahat ng takot mo, kasama yon sa taong minahal ko. Mahinang sabi pa nga ni Lennox. Tumulo ang luha ni Aya, pero ngayon ay may ngiti pa rin. Bakit ganun ka? Ganun talaga pag totoo. Sagot nga ni Lennox, tinutuyo ang luha ni Aya gamit ang hinlalaki. Pagmahal mo, hindi mo tinatanggap lang dahil perfect siya. Tinatanggap mo kasi gusto mong maging tahanan siya, kahit ilang beses na nga siyang sinaktan ng mundo. Huminga ng malalim si Aya. Halos hindi makapaniwala. Wala kang ideya kung gaano kalaki yung sakit na nawala sa dibdib ko ngayon. Saad pa nga ni Aya. Ngumiti si Lennox, hinawakan nga ang pisngi ni Aya. Then don't carry it anymore. Tutulungan kita to let it go. You're not your past, Aya. You are my now. At doon dahan-dahan nga niyang niyakap si Aya. Maigpit, parang matagal nang gustong mangyaring naririnig niya ang tibok ng puso ni Lennox. Pagkatapos ng ilang sandali umupo silang muli, magkahawak ang kamay. Alam mo Lennox, matagal ko nang gustong marinig yan, na kaya akong tanggapin kahit hindi maganda ang nakaraan ko kasi akala ko wala nang lalaking kayang magmahal ng ganito. Ngumiti si Lennox, dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Aya. Then maybe ako yung lalaki na matagal mo nang hinihintay. Bakit ako? Tanong nga ni Aya. Because when I look at you, I don't see a broken woman. I see someone brave enough to rebuild herself. Sagot ni Lennox at nakangiti. Napangiti si Aya. Huminga ng malalim. Thank you Lennox for seeing me like that. Always. Sabi pa nga ni Lennox, sabay pinuno nga ang baso ng wine at tinaas ito for second chances. Ngumiti si Aya at tinaas din ang kanya. For love that heals. Nagtagpo ang kanilang baso at kapwa ngumiti sa isa't isa. Habang lumalalim ang gabi, tumayo si Lennox at inalalayan nga si Aya. Halika na, maglakad tayo sa shore. Naglakad nga sila sa tabing ilog. Tahimik na magkahawak kamay. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Aya ay binubura ng alon ang bawat bakas ng kahapon. Hindi na natatakot si Aya magmahal dahil sa wakas, may lalaking tumanggap sa kanya, hindi bilang taong nasira, kundi bilang taong mamahalin ng sobra-sobra. At doon, sa ilalim ng mga bituin, nagdahan-dahang niyakap siya ni Lennox. Bumulong sa tenga niya, You're safe now, Aya. You're home. Mahinahong saad nga at masuyo ni Lennox. Ilang linggo makalipas at patuloy pa rin na nanliligaw si Aya. Mas lalong na-appreciate at nakikita ni Aya ang mga efforts ni Lennox sa kanya. Kaya hindi na itatanggi ni Aya na mahal niya si Lennox. Linggo. Mainit ang sikat ng araw na iyon, pero sa loob ng bahay ni Aya ay ramdam ang saya at halakhakan. Birthday ni Allen, ang bunsong kapatid ni Aya, at puno ng pagkain ng mesa, may pansit, barbecue, spaghetti, at malaking chocolate cake na may nakasulat pang Happy Birthday Allen. Masaya si Aya habang nakikita ang kapatid na tawa ng tawa kasama ang mga kaibigan. Si Lennox naman ay abala sa kusina, tumutulong kay Mama Bri na mag-ayos ng mga inumin. Naka-apron pa ito at tuwing napapatingin si Aya sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti. Anak, mukhang mas masipag pa yata yung si Lennox kesa sa atin. Biro nga ni Mama Bri. Habang nilalagay nga ang iced tea sa pitchel, napatawa si Aya. Mawag niya masyadong purihin. Baka lumaki ang ulo niyan. Ngumiti si Lennox, pasimpleng sumagot. Maliit na nga ulo ko paano pa lalaki? Sabay kindat nga ni Lennox kay Aya. Napailing si Aya habang natatawa,
Pero si Mama Bri ay napatingin ng matagal kay Lennox, parang may gustong itanong pero pinipigilan. Nang medyo lumipas ang gulo sa kusina at nagsimula ng kumain ang mga bisita, lumapit si Mama Bri kay Lennox at tinapik ito sa braso. Lennox, iho, may oras ka ba? Gusto lang sana kita makausap sandali. Mahinahong sabi nga ni Mama Bri. Agad tumango si Lennox, nagtanggal ng apron at sumunod kay Mama Bri sa teres. Tahimik ang paligid, maliban sa halakhakan mula sa loob ng bahay. Nang makaupo sila sa bangkito, tahimik lang si Mama Bri sandali. Parang pinaplano muna ang mga salitang bibitawan. Si Lennox naman ay nakatingin lang kay Mama Bri, may respeto at kababaang loob. Alam mo Lennox, panimula nga ni Mama Bri. Bilang ina, natural lang na magtanong ako. Hindi dahil sa hindi kita gusto, kundi dahil gusto ko lang masigurong kalagayan ng anak ko. Ngumiti si Lennox. Naiintindihan ko po. Sad pa nga nito. Totoo bang seryoso ka kay Aya? Diretsong tanong nga ni Mama Bri. Hindi mo kayang gawin sa kanya yung sakit na naranasan niyo noon? Napatingin nga ito sa mga mata ni Lennox at doon nakita niya ang tapat na intensyon, pero gusto pa rin niyang marinig ang malinaw at makasigurado. Lennox, anak ko siya. Halos mamatay ako sa sakit nang makita ko siyang wasak. Hindi mo alam kung gaano kahirap buuin ulit yung anak na akala ko nawala na sa sarili. Ayokong masira ulit siya. Dahan-dahang sumagot si Lennox. Ma'am, alam ko po kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni Aya noon. Nandun po ako, nakita ko. At sa totoo lang, nakita ko rin po kung paano siya bumangon. Yung tapang niya, yung kabutihan ng puso niya. Kung papayagan niyo po, gusto kong maging parte ng kanyang buhay. Para palitan ng kahit na sino na sinaktan siya. Kundi para patunayan na kaya pa rin siyang mahalin ng totoo. Napalunok si Mama Bri at nangingilig nga ang mga luha. Alam mo ba anak, ilang gabi kong pinagdasal yan na sana may dumating na taong hindi lang maawa sa kanya, kundi mamahalin din siya kahit ano pa ang pinagdaraanan niya. Ngumiti si Lennox sabay sabing, pero may bahid ng emosyon ang tono niya. Ma'am, hindi ko po siya minahal dahil naawa ko. Minahal ko siya kasi karapat dapat siyang mahalin. Sa totoo lang, natutunan ko pang magmahal ulit dahil sa kanya. Napayo ko si Mama Bri. Napapahid nga ng luha. Nangangako ka ba sa sarili mo, Lennox, na hindi mo siya sasaktan? Lumapit nga si Lennox. Opo, nangangako ko sa Diyos at ngayon po sa inyo. Hindi ko po siya bibigyan ng dahilan para umiyak ulit. Kung sakaling dumating ang araw na magkamali ako po mismo ang lalayo bago ko pa siya masaktan. Pero hanggat kaya ko ipaparamdam ko sa kanya na ligtas siya sa piling ko. Masuyong saad nga ni Lennox. Lennox, mahina ang boses nga ni Mama Bri. Nanginginig. Sana alam mo kung gaano kahalaga yung mga salitang yan para sa akin. Tumango si Lennox. Alam ko po ma'am, kasi alam kong galing sa isang ina yung takot na yan. At gusto ko pong malaman nyo, ako mismo hanggang ipagtanggol si Aya, kahit kanino. Hindi lang bilang lalaki kundi bilang taong marunong na respeto. Hindi napigilan ni Mama Bri ang luha. Napahawak siya sa kamay ni Lennox. Salamat anak. Hindi mo alam kung gaano mo pinagaan ang loob ko. Matagal na kitang pinagmamastan. Ngumiti si Lennox bahagyang namula. Salamat po Mama Bri. Hindi ko po ito sinasabi para magustuhan niyo ko. Sinasabi ko kasi totoo pong nararamdaman ko kay Aya. Mahal ko po si Aya at kung sakaling papayagan niyo ko, gusto ko po siyang ligawan sa paraang marangal. Napangiti si Mama Bri sa gitna ng pagiyak. Anak, matagal ko nang nakikita yung respeto mo sa kanya. Hindi ko na kailangan ng permiso para maramdaman kung totoo ka. Pero kung ito lang, masasabi ko, ang totoong nararamdaman mo wag mo siyang bibitawan kahit kailan. Tumango si Lennox at mariin. Hindi ko po siya bibitawan, ma, hindi na ako tulad ng dati. Noon pinayagan kong mawala ang taong minahal ko dahil sa pride at galit. Ngayon hindi na. Kung si Aya na ang binigay sa akin, iingatan ko siya hanggang kaya ko. Napahagulgol nga si Mama Bri.
Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa labis na ginhawa. Salamat anak. Ngayon ko lang ulit naramdaman tong kapanatagan. Salamat kasi nakita mo yung halaga ng anak ko. Tumayo si Lennox at marahang niyakap nga si Mama Bri. Kayo po ang pasasalamatan ko, Ma. Kung hindi niyo siya pinalaki ng ganun katatag, hindi ko siya makikilala bilang si Aya ngayon. Kaya kahit wala pa akong karapatan, hayaan niyo po muna akong sabihin ko, aalagaan ko po siya. Nang matapos silang mag-usap, pumasok ulit sila sa loob. Agad lumapit si Aya na kangiti halatang nagtataka. Ma, ano yung pinag-usapan niyo ni Lennox? Parang pareho kayong may luha sa mata. Panguusisa naman ni Aya. Napangiti nga si Mama Bri. Marahang pinahid ang luha. Wala naman anak, pinapaalala ko lang kay Lennox na huwag kang paiyakin. Manaman. Natatawang sabi na nga lamang ni Aya. Sabay hampas nang mahina kay Lennox. Ngumiti lang si Lennox at marahang humawak nga sa kamay ni Aya. Don't worry, Ma. Hindi ko siya paiyakin. Maliban na lang kung tears of joy. Natawa si Mama Bri at kahit nga si Allen ay napatingin nga sa kanila. Sumigaw. Aba, parang may iyakan dito ah. Manahimik ka nga dyan. Sigaw ni Aya. Habang nagkakantahan at nagtatawanan ng lahat, napatitig si Mama Bri kay Lennox. Nakita niya kung paano nito tinitingnan si Aya. Hindi lang dahil minamahal ni Lennox ang anak, kundi may respeto at paggalang. At doon, tuluyan nang tumigil ang takot sa puso ng isang ina. Sa gabing iyon, habang sinisindihan ni Allen ang mga kandila sa cake, tahimik lang si Mama Bri, nakatingin kina Aya at Lennox na magkahawak kamay. Salamat sa Diyos. Binigyan mo ng bagong simulangan ako at binigyan mo siya ng taong hindi niya kailangan pagdudahan. Ang mga kandila ay nagliwanag, ang tawanan ay umalingaw-ngaw sa bahay at sa gitna ng lahat ng iyon, isang pangako ang tahimik na nabuo, isang pangakong hindi kailanman bibitawan. 2 taon ang lumipas mula nang magsimula muling buuin ni Aya ang sarili. Tahimik na rin ang buhay niya ngayon, malayo sa gulo. Nakapagpatayo pa ng ibang restaurant si Aya sa iba't ibang lugar kung saan nakilala na rin si Aya. At ngayong araw, abala siya sa kusina kasama ang kapatid niyang si Allen habang tinatapos ang ilang detalye para sa birthday surprise ni Lennox na siyang patuloy pa rin na nanliliga kay Aya. Hindi tumigil kahit na ilang taon pa ang lumipas. Allen, pakiabot nga yung box ng cupcakes. Yung may design ng camera, favorite niya yon. Sabi ni Aya habang inaayos ang icing sa isang maliit na cake na may nakasulat na For the man who captured my heart. Napangiti si Allen. Grabe ka talaga ate. Kung hindi ko lang alam na 2 years na siyang naniligaw sa'yo, iisipin ko na kayo na. Napahinto nga si Aya. Napalunok at bahagyang natawa. Kasi naman hindi naman kailangan madaliin ang lahat. Gusto ko lang makasiguradong ready ako. Kasi ayokong ulitin yung mga pagkakamali ko noon. Lumapit nga si Allen at tinapik nga ang balikat ni Aya. Pero ate, halata naman sa'yo eh. Kahit hindi mo sabihin mahal na mahal mo si Kuya Lennox. Kita ko kung paano mo siya tinitignan. Ngumiti si Aya pero may bakas nga ng kilig sa mata. Mahal ko na talaga, Allen. Pero alam mo yun, gusto kong maramdaman na worth it ako this time, hindi na yung babae na nakilala niya noon. Ate, worth it ka naman talaga. Si Kuya Lennox nga hanggang ngayon 2 taon na ni minsan hindi sumuko. Tahimik lang si Aya saglit. Habang binabalot niya ang maliit na box ng regalo para kay Lennox, isang vintage wristwatch na matagal na niyang pinili online, naalala niya lahat ng ginawa ni Lennox. Mula sa araw na inasikaso nito ang mga papeles ng annulment hanggang sa mga gabing may dalang pagkain si Lennox kapag late na siyang nagwo-work sa restaurant. Laging nandun si Lennox. Ate, sambit ulit ni Allen. Excited na akong makita yung mukha ni Kuya mamaya, for sure may iyak yun. Huwag mo siyang asarin ha. Tatatawang sabi ni Aya. Gusto kong simple lang. Gusto kong maramdaman niya kung gaano ako nagpapasalamat na dumating siya. Simple?
Ate, may balloon art ka. May cake, may live acoustic band ka sa restaurant niyo mamaya. Simple pa ba yan? Natawa si Aya ng malakas. Kasi gusto kong maganda. Hindi naman ako nagpapasikatalin. Gusto ko lang talaga maramdaman niya kung gaano siya ka-special. Habang nag-aayos sila, dumating nga si Mama Bree sa kusina nakangiti pero bakas sa mukha ang tuwa. Anak, narinig ko sa kapitbahay, birthday pala ni Lennox ngayon. Alam mo, bihira yung lalaking kagaya niya. Ngumiti si Aya. Opo, maalam ko. Kaya nga gusto kong ipakita sa kanya na mahalaga siya eh. Nilapitan siya ni Mama Bree. Marahang hinawakan ng kamay ng anak. Anak, alam mo kung buhay ang papa mo. Sigurado kung matutuwa siya sa'yo. Ang tapang mo tapos nakahanap ka pa ng lalaking hindi ka iniwan. Naiyak si Aya. Ma, si Lennox kasi iba siya. Hindi ko kailangan magpanggap. Hindi niya ako kine-question. Hindi niya ako inuhusgahan, tanggap niya yung nakaraan ko. Yan ang totoong pag-ibig, anak. Sabi ni Mama Bree habang pinupunasan ang luha ni Aya. Hindi yung puro salita, kundi yung kayang manatili kahit hindi maganda ang sitwasyon. Pagdating ng gabi, kumikislap ang buong restaurant. May mga fairy lights na nakabitin sa bawat sulok at sa gitna ng lugar, nakahanda ang malaking cake ni Lennox. Nasa mesa sina Aya, Allen, at ilang kaibigan ni Lennox, tahimik na naghihintay. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Si Lennox galing trabaho, bit-bit pa ang kamera niya sa balikat. Napahinto siya sa may pintuan. Gulat na gulat nang biglang bumati ang lahat. Happy birthday, Lennox! Sabay-sabay na sigaw nga nila. Natulala nga si Lennox halatang hindi makapaniwala nang lumapit si Aya na pangiti ito at marahang nagsalita. Surprise! Napakamot nga ng ulo si Lennox pero hindi may itago ang ngiti. Grabe, Aya, ginawa mo to para sa akin? Oo naman. Sagot ni Aya may halong kaba sa boses. Kasi deserve mo naman lahat ng to. Lumapit si Allen at gumisi. Kuya, umiyak ka. Huwag mo nang itago, kami lang to. Natawa ang lahat pero si Lennox tuluyang napaluha. Alam mo, Aya, sa totoo lang wala akong ibang hiningi sa Diyos kundi makita kang masaya. Pero ngayong nakikita ko na ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para mapasaya ako, parang sobra na. Parang hindi ko na alam kung anong ginawa ko para maging deserve ka. Tumitig si Aya kay Lennox, may luha na nga rin sa mga mata. Ginawa mo yung hindi nagawa ng iba, Lennox. Hindi mo ko iniwan at nirespeto mo ko at hindi mo ko hinusgahan. Tahimik saglit hanggang magsalita ulit si Lennox. Alam mo, 2 taon na ako nanliligaw pero kahit araw-araw kong sabihin sa'yo na mahal kita parang kulang pa rin. Pero ngayong nakikita ko to lahat ng effort mo, mas lalo kong naramdaman na tama yung dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Lumapit si Aya at marahang hinawakan ang mukha ni Lennox. Kasi mahal kita, Lennox, matagal na. Natigilan si Lennox. Ano? Ngumiti nga si Aya sabay tulo ng luha. Mahal na mahal kita. Hindi ko lang masabi noon kasi takot pa ako pero ngayon handa na ako at sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Niyakap ni Lennox si Aya nang mahigpit habang umiiyak. Hindi na maitago ni Lennox ang emosyon na nararamdaman. Naririnig nila ang palakpakan at kilig na tili ng mga bisita. Si Allen napangiti habang tahimik na kumuha ng litrato. Pagkatapos ng yakap, kinuha ni Aya ang maliit na box mula sa mesa at iniabot kay Lennox. Ito pala yung gift ko, buksan mo. Binuksan nga niya yun at nakikita nga ang wristwatch. Ang ganda, parang ikaw. Natawa si Aya. Pero may nakaukit dyan sa likod, basahin mo. Binaliktad nga ni Lennox ang relo at nabasa. Time brought me to you. Yun nga ang nakalagay. Napangiti si Lennox nang may luha sa mga mata. Aya, pangako talaga. Habang may oras ako sa mundong to, hinding-hindi kita sasaktan. At sa gitna ng musika, tawanan, at mga ilaw ng gabi, magkahawak ang kamay ni Aya at Lennox. 2 pusong minsang sugatan, pero ngayon ay marunong nang magmahal muli. 2 taon ng paghilom, 2 taon ng panibagong pag-ibig. Si Aya, na minsang nasaktan at niloko,
ay muling natutong ngumiti dahil sa lalaking marunong maghintay. Si Lennox, na minsang nasaktan din, natagpuan ang katahimikan sa isang pusong tulad ni Aya. Minsan, kailangan lang talagang magtagal ng oras para dumating ang tamang tao. Hindi nagtagal matapos maging magkasintahan, sina Aya at Lennox, lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Sa loob ng 3 taon, sabay nilang hinarap ang bawat hamon at tagumpay hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Isang masayang seremonya ang naganap, puno ng pagmamahal at luha ng kaligayahan mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Matapos ang kasal, biniyayaan sila ng maayos at payapang buhay. Kasabay noon ay ang pagdating ng isang anghel na nagbigay kulay lalo sa kanilang buhay. Mas lalo pang naging matatag ang kanilang pagsasama. Ang kwento ni Aya at Lennox ay nagpapaalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nagmamadali. Minsan, kailangan munang masaktan, madapa at bumangon bago matutunang pahalagahan ang sarili. Sa pagdaan ng panahon, dumarating ang taong handang tumanggap sa atin, hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil naiintindihan nila ang bawat nararamdaman natin. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa kilig o mga salita, kundi sa kakayahang manatili kahit mahirap, at sa pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi ng kung sino tayo ngayon. Tunay na healing begins when love chooses patience and understanding. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala nila Aya at Lennox. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliana Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen,
Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano,
Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen,
Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.